naman po tayo kay sa sinabi naman po ni Tito Soto. Ayan, naliligaw ako eh. Hiningi ni Soto ang paglilinaw mula sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok ukol sa tinatalakay na partikular na akusasyon. Nalito na sa kaso si Soto. Ang sinasabi ni Soto, 'di ba ang sinampa natin sa BP Sara kay BP Sara high crimes grave threat at inciting to sedition. Hindi naman daw yan yung kinaso kay BP Sara, 'di ba? Bakit ilang araw na yan yung pinagdidiskusyonan? 'Di ba ang sinasabi, betrayal of public trust and other high crimes. Ngayon, hindi ko po alam, eto honestly nung narinig ko yung sinasabi ni Tito Soto yun, hindi kaya nagpapatawa si Tito Soto na hindi na-gets ng lahat? Kasi ako rin hindi ko na-gets na nagpapatawa siya Kasi, pero, ano yung punto ni Tito Soto? 'Di ba? Kasi tayo, alam nyo, sa totoo lang, dalan-dala tayo, no? Totoo ba na nag-threat si BP Sara? Dahil dyan sa sinabi ni Soto, nagka-ideya tayo, ano ba yung grave threats ba, inciting to sedition na sinasabi? High crimes ba yan? Kasi tumbas ba yan? Pag nakulong ka ba dyan, non-bailable ba yan? Bailable Bailable, di ba? Ibig sabihin, hindi po siya krimen na, yung grave threat po ay hindi po krimen na talagang karumal-dumal. So napaisip din ako bigla teka nga pala muna, 32 million yung bumoto kay BP Sara, tatanggalin mo siya dahil lang sa grave threat? Na hindi mo naman mapatunayan na nag-hire talaga si BP Sara ng assassin. Para lumala po yung kaso, kinakailangan may hinire na assassin Kaya tama to si Tito Soto sa isang banda. Teka muna, kung yan lang ang pinag-uusapan natin, grave threat lang, tsaka inciting to sedition, bakit natin pinag-uusapan dito yan? Di ba pangkaraniwang kaso yan sa pangkaraniwang korte? Ang sinampan nyo rito, ang problema, Tito Sen, yan yung kaso nila. Tama ka rin, Tito Sen, kaya dapat i-dismiss mo yung kaso kung ganyan ang katwiran mo. Betrayal of public trust, mahirap kasing ipaliwanag yung Tito Sen Kaya nagkaroon daw ng betrayal of public trust kasi dahil sa ginawa ni BP Sara na nag-grave threat siya sa Pangulo at siya ay nag-incite sa sedition. Pero ano pong patunay niyo na nawalan na ng public trust? Samantalang siya po ang may pinakamataas na public trust sa lahat ng pinakamataas na. So kung meron tayong dapat kasuhan dahil sa nawalan na ng betrayal of public trust, yung negative po ang public trust. Again, babalik na naman kay BBM yan. Bakit si BP Sara yung kinakasuhan nyo samantalang si BBM yung negative? Okay. Ang problema ko lang kay Tito Soto, pag ganyan na edad mo, dapat statesman ka na. Dapat lahat ng tao nakikinig na sa sinasabi mo. Pero parang wala nakinig sa'yo, di ba? Siguro pag-isipan mo na wag mo nang tapusin yung term mo. It's about time siguro kung wala na nakikinig sa'yo sa wisdom mo at ganyan ka nakatanda. Parang ako sa Birada Aguila. Ako na pinakamatanda ron At least kahit papaano pinakikinggan nila ako. kasi ako po, pag ako po ay hindi na inintindi ng mga kasama ko sa Birada. Okay.
Teka lang, baka meron pa tayong nakalimutan na puntuhan dito, no? So, alam niyo po, alam ko, marami sa inyo tinatamad na manood ng impeachment trial, di ba? Kasi nakakatamad talaga eh. Kulang ng aksyon, kulang ng isang Rodante Marcoleta. Dapat may mga ganun eh. Kita nyo, ang sigla kahit hindi pa impeachment pangkaraniwang hearing lang. Iba yung nagagawa ng merong kasintapang ni Miriam, kasintapang ni Rodante Marcoleta. Kasi nababago niya yung texture eh. Nagkakaroon ng drama maya't maya. Okay naman si Cayetano, kaya lang kulang ng angas. Yun ang gustong yun ng mga tao, yung mambalatuba ba. Alam nyo nang pinaiikot kayo ng mga witness eh. Wala man lang nagsasermon sa witness. Dragging. Ang tagal, paulit-ulit. Tapos, tignan nyo naman po yung mga punto ng Bambam Aquino Gusto niya lang patunayan na nagsisinungaling si BP Sara. Di ba sa isang sagutan nila, sabi ni Bambam Aquino, wala pang, ang tagal din nun. Ang tagal mag-iisip. Nakakabuisit minsan eh. Siguro naisip ko, kung senador siguro ko, mayat maya ako mambabara ng